tagapag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Yung pong kordero ng Diyos na yan ay tumutukoy sa ating pong Panginoong Kristo. So kinilala po siya ni Juan Bautista na sabi niya, narito yung kordero ng Diyos, referring sa ating pong tagapagligtas ng ating pong Panginoong Kristo. Sabi niya, which taketh away the sin of the world. Yung pong word ay tumutukoy sa mankind, sa sangkatauhan. Ito po ang purpose bakit minsan ay pinanganak sa sala ng ating pong Panginoong. Ito po yung purpose bakit si Jesus Christ bilang nasa kalagayan bilang Diyos ay naging tao, naging mababa na katulad po ng isang pumipig, nagdanas po ng mga sakripisyo, namatay sa krus, ipinako sa krus, at higit po yung kanyang dugo upang ano po, para iligtas po tayo sa kasalanan. So once again, Jesus Christ is the foundation of a true church. Ano po, siya po lamang ang ating pong tagapagligtas. He is the only rock of our salvation. At siya po ay matibay na sandigan at tanging ang pangalan po lamang niya ang magbibigay ng kaligtasan sa pangkatauhan. Yan po din ang sinabi sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 4, talata 14 hanggang 12. Now, ang ating pong pinag-aaralan, ano po, ito po yung pundasyon ng ating pong pananampalataya. Kaya napakahalaga po ito. Ito rin po ang pundasyon ng bawat iglesia. At yan nga po ay ang ating pong Panginoong Kristo. Ang pangalan po lamang ng ating pong Panginoong Kristo. Acts chapter 4, mula po verse 10 hanggang verse 12, sabi po ng Biblia, "Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na magbulis ang mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang tao ito sa inyong harap sa walang sakit." Verse 11, "Siya ang bato na itinakwil." Tungkol sa ating Panginoong Kristo yung bato. Sabi niya, itinakwil inyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulong. And then talata 12, sabi niya, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas." Now, ito pong konteksto ay tumutukoy po doon po sa isang tao na kung saan ay pinagaling, ano po, sa pamamagitan nila Apostol Pedro. Ngayon, nandito po yung pagtatanong, paano gumaling ang tao na ito? Sa kaninong pangalan? So,